Magandang araw po sa ating guro at sa aking mga classmate. I am Jan Louis Julian and today I will be presenting the essential guidelines in writing research title. Alam naman natin na sa research, the title is the very first thing people see. Kumbaga ito ang front door ng buong study nyo. If your title is clear and engaging, mas madaling maiintindihan ng panel at ng readers kung ano nga ba ang punto ng inyong saliksik. So today, pag-uusapan natin kung paano gumagawa ng epektibo, concise, at academically acceptable na research. Title. Let's get started. Moving on to our next slide. Let's talk about the key objectives when crafting a good research title. Kapag gumagawa tayo ng title, may dalawang importanteng pamantayan tayong dapat tandaan. Clarity and specificity. First is clarity. Sinasabi dito na ang isang research title should clearly communicate the main topic and scope of our study. Iwasan po natin ang paggamit ng vague or ambiguous word. Ibig sabihin yung mga salitang nakakalito o maraming posibleng kahulugan. Bakit? Kasi sa title pa lamang dapat at first glance naiintindihan na agad ng panel o ng mambabasa kung ano ba talaga ang pinupunto ng research natin. Second is specificity. Hindi sapat na malinaw lang. Dapat precise, focus. Focus din tayo. Paano natin ito gagawin? We need to include the essential components tulad ng ating key variables, sino ang target population or respondents, at maging ang context or lokal kung saan gagawin ang study. Kapag specific ang title natin, mas mabilis matutukoy ng ibang researcher kung relevant ba ang study natin sa sarili nilang research. Kapag pinagsama natin ang clarity at specificity, makakabuo tayo ng research title na hindi lang madaling intindihin, kundi direct to the point at informative. Pag-usapan naman natin ang mga mahalagang factors of research title. Ang pagbuo ng isang research title ay hindi lamang simpleng pagsasama-sama ng magagandang salita. Kailangan itong maging grounded sa anim na mahalagang salik. Una po ay ang course specialization. Napaka-importante na ang title ay direktang naka-align sa ating degree o area of expertise. Dito nasisiguro na may sapat tayong background, knowledge, para may sagawa ng maayos ang pag-aaral. Pangalawa, the observed or perceived problem. Ang pundasyon ng kahit anong pananaliksik ay ang problema. Ito ang mga issue, inefficiency, o challenges na mismong napapansin natin sa ating workplace, organisasyon, o sa community na nangangailangan ng agarang solusyon. Pangatlo is the research gap. Tinutukoy nito kung ano ang kulang o hindi pa lubos na nasasagot sa mga naunang pag-aaral. Ang gap na ito ang nagbibigay ng matibay na justification kung bakit mahalaga at kailangan ng ating research. Pang-apat, ways of getting processing data. Sa title pa lang dapat may malinaw na pahiwatig kung anong approach o methodology ang gagamitin. Paano kukunin ang impormasyon at paano ito i-analyze upang masagot ang research question. Panglima ay ang settings. Tumutukoy ito sa lokal, institusyon o boundary ng study. Tinutulungan tayo nito na magtakda ng malinaw na scope at limitation para hindi maging masyadong malawak ang pananaliksik. And finally, contribution. Dapat masagot ng title natin ang tanong na para kanino at para saan ito. Ano ang magiging halaga o praktikal na implikasyon ng study sa policy ng
Development, operation o academic body of knowledge. Kapag na-integrate po natin ang anim na salik na ito, makakabuo tayo ng isang research title na hindi lamang compliant sa academic standards, kundi may malinaw na direksyon at tunay na kabuluhan. Napaka-importante po ang maayos na pagkakasulat para masiguradong epektibong maihatid ang mensahe ng ating study sa ating mga mambabasa at panel. Una, keep your writing concise and focus. Iwasan po natin ng paligoy-ligoy. Bilang rule of thumb, aim for sentences that are around 10 to 15 words long. Sa ganitong paraan, nasisiguro natin ng bawat salitang ginagamit natin ay may kabuluhan at may halaga sa konteksto. Tandaan po natin na ang maikli at malinaw na pangungusap ay nagpapataas ng readability. Mas madali at mabilis na maintindihan ng ating audience ang mga key points ng ating pananaliksik. Pangalawa, pagdating sa language, avoid jargon words, abbreviation, and technical terms unless absolutely necessary. Hangga't maaari gumamit po tayo ng plain and accessible language na madaling maunawaan ng mas nakakarami. Pero kung talagang hindi maiiwasan ang mga specialized terms, siguraduhin po nating i-define natin ito ng malinaw sa unang gamit pa lamang. Ito ay para mapanatili ang clarity mula simula hanggang dulo ng ating research. Ang simple, maikli at malinaw na pagsusulat ang susi para maging mas compelling at accessible ang ating pag-aaral. Para mas lalong maging malinaw ang paggawa ng research title, tingnan po natin ng ilang konkreto at praktikal na title examples. Sa ating unang halimbawa, effects of online teaching strategies to the oral communication skills development of BAELS freshmen. Kung hihimayin po natin ito gamit ang variables, ang ating independent variables o ang sanhi or treatment ay ang effects of online teaching strategies. Ang dependent variable naman o ang inaasahang resulta ay ang oral communication skills development. Take note po, hindi po sa lahat ng oras ay kailangan parehong nakikita o lantad ang independent at dependent variables sa mismong title. Depende ito sa inyong research design. At para naman sa acronym tulad ng BAELS, siguraduhin lang po natin na ilagay ang full definition o expanded form nito sa ating definition of terms. Sa ating pangalawang halimbawa naman, reading comprehension in English of grade 5 pupils in Binyan Elementary School. Napakasimple pero kompleto ang elements nito. Ang topic is reading comprehension in English. Ang respondent naman, grade 5 pupils. Ang settings o lokasyon, Binyan Elementary School. Dito kita na agad kung ano, sino, at saan ng research ng walang paligoy-ligoy. Napakalinaw po. Narito pa po ang dalawang halimbawa ng maayos na pagbalangkas ng ating mga title examples. Kung saan makikita natin kung paano pinagsasama-sama ang topic, respondents at location para maging buo at malinaw ang research title. Tingnan natin ang unang halimbawa. Exploring the assessment practices of math teachers in the division of Binyan, Laguna. Kung hihimayin natin ito, ang topic natin ay exploring the assessment practices. Kung ano ang pamamaraan ng pag-assess o pag-evaluate.
Ang ating respondent ay ang mismong math teachers at ang location o settings ay ang Division of Binyan, Laguna. Dito po kitang-kita agad kung anong aspeto ang i-explore, kanino kukunin ang datos at anong division ang sakop ng duty. Sa ating pangalawang halimbawa naman, factors affecting the learning style in the English of the grade 12 students in Binyan Senior High School. Malinaw din ang breakdown ng components. Ang subject o topic ay ang factors affecting learning style in English. Mga salik na nakakaapekto sa paraan ng pagkatuto. Ang respondent naman ay ang grade 12 student at ang lokasyon, Binyan Senior High School. Dahil kumpleto ang elements, hindi na mahihirapan ang mambabasa o panel na intindihin ang direksyon at saklaw ng inyong pananaliksik sa pamamagitan ng pagsunod sa formula na topic plus target plus respondents plus location settings. Nasisiguro natin na ang ating research title ay specific at concise. Narito naman ang ilang mahalagang tips for doing your research, mga practical advice at mindset na malaking tulong sa bawat isa sa atin habang ginagawa ang ating study. Una po, don't overthink how hard it is. Madalas ang pinakamahirap na parte ng research ay ang pagsisimula. Kapag puro tayo isip pero walang gawa, lalo lang itong magmumukhang imposible. You just need to take action step by step. Pangalawa, know what you want to work on. Napakahalaga na piliin natin ang topic na genuinely interesting para sa atin. Kapag gusto natin ang ginagawa natin, hindi magiging pabigat ang proseso ng ating pagsusulat. Pangatlo, browse relevant studies, journals, and published researches. Huwag tayong matakot magbasa. Dito tayo makakuha ng inspirasyon, gabay, at matibay na references para sa ating theoretical framework at methodology. Pang-apat, write your draft. Jot down. Magsulat po tayo ng mga ideas po natin. Normal lang po na magulo yung mga notes natin. Kailangan ng maraming revision sa simula. Ang pinaka-importante, may nasimulan tayong draft na pwede nating i-polish at i-refine habang tumatagal. Panglima, be open to criticism and suggestion. Ituring nating kakampi ang correction ng ating professor at panel. Ang bawat feedback ay oportunidad para mas mapaganda at mapatibay ang ating pananaliksik. And finally, finalize with a positive mindset. Laging tandaan, I can definitely do this. If others can, so can I. With proper guidance, care, and focus, I will accomplish everything needed for my research. Sa tamang disiplina, passion, at positive attitude, kayang-kaya nating maihatid ang isang dekalidad at makahulugang research. Maraming salamat sa inyong pakikinig